Magandang hapon, bayang Pilipinas. Bago tayo magsimula, ipakita ko muna sa inyo ang aking background. Iba na naman ang background natin. Nandito ako sa pribadong universidad. Maganda ang kanilang playground, pero sa ngayon dahil sa winter time, medyo maraming ginagawa. Pag winter kasi yan ang oras ng kanilang pag-renovate sa kanilang mga kalsada, buildings. Ayun. Okay. Sa ngayon, mga kababayan, nagbabalik na naman tayo sa ating mga usaping politiko, comments na pang-politiko. At dapat ay malaman natin ito. Malaman ninyo na mga mamamayan, kasi concern ito sa inyo, sa atin. Hindi ito concern sa ibang bansa, kundi sa ating sariling bansa, sa ating buhay, na dapat mayroon tayong ambag. Kasi kung tahimik lang tayo, at kayo rin dapat mag-ambag. Kagaya ng mga sinasabi ko nga, nandyan nakasalalay ang inyong buhay, ang inyong future ng inyong pamilya, mga anak. So dapat na kayo ay makiminggol, makibahagi dahil Pilipino kayo. Okay, ngayon sisimulan natin dito sa ating Senado at Congress. Ang tanong ko, bakit lahat ng hearing sa Senado ay walang good ending? Puro bitin. Hindi natin alam kung nasolve ang problema or natapos na. Okay? Kagaya dito sa PI or People's Initiative. Nagbayaran na ba tayo? Mga hinahangaan naming ibang mga senadors, ganon din sa Congress, ibang mga congressman, magkano ba ang natanggap? Billion? Kaya wala na kaming narinig. Saan na lang ba pupunta ang taong bayan? Dahil lahat ng politiko parang kalaban. Walang kinakampihan na ang ating mga tinatawag na mandidigma kung magsalita. Hindi na natin alam kung saan sila kumakampi. At sigurado ako, para sa aking opinion, ang kinakampihan ay yung may pera. Yung wala, bahala kayo. Mga kababayan, ang umiiral sa ating bansa ay bayaran. Wala nang umiimik ngayon na mga higher official pagdating ang pag-usapan ay pera. Maingay lang, mabagsik, matapang. Pero pag mayroong offer, tahimik na, sarado na ang bunganga. Ayun. Bakit ganun tayong mga Pilipino? Wala nang dignidad. Yung ating mga senadors na magaling magsalita, yung ating mga congressman or woman na magaling magsalita, nasaan na ang dignity or dignidad ng politiko? Nabibili na, nababayaran na. Pag makarinig ng offer na billion, tahimik na. Dito rin sa PCSO, walang nasolve doon.
biglang tahimik. Nako, mga kababayan, ang bunganga ng ibang senadors, congressmen, napakatalim. Pero pagdating sa pera, biglang kiom. Ano ang nangyari sa mga senadors na inaasahan natin na siya ang tagapagtanggol ng ating mamamayan or ang ating bayan? Ano ang ginawa? Sinira lang ninyo ang bansang Pilipinas. Alam mo, or ninyong mga kababayan, yung pera ng kaban ay more than enough na gamitin sa ating bayan na magkaroon ng trabaho or kapital ang ating mga mamamayan. Kagaya ng sinasabi ko, ang ating pira sa kaban ng bayan ay tinatawag na nasa trilyon, billion, million. Alam nyo mga kababayan, kung hindi lang binubulsa ng ating politiko ang pera ng bayan, more than enough. Pero binubodol nila tayong lahat. Wala silang naisip magbangayan, mag-awayan para maging powerful sila at sila ang hahawak ng pera ng bayan. Ayan, kinokonvince nila, sinasabi nila na kailangan pumasok yung mga investors sa Pilipinas dahil mura ang bayaran sa mga workers. Yes, mura ang bayaran sa mga workers. Hindi nila iniisip na hindi enough ang binabayad nila sa mga workers. Ang gobyerno natin ang tumatanggap ng malaking halaga dahil ang mga investors nagbigay ng bilyon na pera sa ating gobyerno. Kaya lang, hindi tayo mag-asenso na Pilipinas. Tuloy-tuloy ang paghihirap dahil kurap dito, kurap dyan, kurap doon sa kaban ng bayan. Dito wala akong ginamensyon na tao ha. Tamaan yung gumagawa at yung hindi gumagawa. Ignore nyo kasi wala naman kayong ginawa. Sa ngayon, mayroon pa bang good reputation ang Pilipinas? Hayaan na. Ang ating mga kababayan na pumupunta sa ibang bansa, ang baba ng tingin sa kanila. Ginamaltrato, ginaaboso. Dahil mismo ang ating government, iyon din ang nag-aaboso sa ating mamamayan. Pinapahirapan, walang pakialam kung sila ay may makain o wala. Samantalang kayong mga politiko, ang sarap ng ulam ninyo, lobsters, mga mamahaling pagkain. Sana nga mabulonan kayo dahil wala kayong simpati sa kapwa ninyo. Ang importante sa inyo ay busog kayo, nasarapan kayo. Pero tingnan ninyo sa inyong paligid, ang inyong mamamayan. Ni bigas wala silang makain. Pinataasan pa ninyo. Hindi ba yon na pagpatay ninyo sa ating mamamayan?
Mag-isip-isip naman kayong mga politiko. Mr. President Ferdinand Marcos Jr., magkaroon ka rin ng simpati sa ating mamamayan. Huwag mong papayagan na ang pira ng bayan or kaban ng bayan ay ilustang niyang, ilonsay lang ng mga galamay mo. Kailangan budgeted ang igastos nila. Sarap ng buhay nila. Magbiyahe na sa business class. Ilan silang tao nagabiyahe? Yung si House Speaker na si Martin Romualdez. Walang kahirap-hirap. Pero ang nilulunsay ninyo, pera ng bayan. Pera ng mamamayan ang dapat na makinabang dyan. Pera ng mga investors. Pera ng mga OFW. Dahil sila ang nagarimit at may tinatanggap ang ating bansa na komisyon. Ilang thousand, maybe million na ang mga Pilipino or ang mga OFW nga nagarimit ng pira sa Pilipinas. Malaking contribution nila yon sa ating bansa. Pero pagdating nila sa ating bansa, may natatanggap ba silang magandang welcome sa kanila? Ginapahirapan pa sa airport, sa immigration, niloloko pa. Hinahanapan pa ng kung ano-ano para na hindi makasakay. Para masira ang kanilang paghanap buhay. Hindi ba kayo nahihiya yan sa sarili ninyo? Sa ating mga kapwa OFW, nagabaka-baka sila ng hanap buhay. Kayo, enjoy lang kayo. Ang ating mga OFW nagasugal ng buhay nila para lang sila ay makalabas ng bansa, makapagtrabaho, mabigyan nila ng future ang kanilang anak, ang kanilang pamilya. Pero kayong nakaupo dyan sa politiko, nag-iisip ba kayo kung ano ang magandang gawin ninyo para sa ating mamamayan na hindi na nila iwanan ang kanilang pamilya? Ang bansa nating Pilipinas ay puro na lang awayan, tapunan ng mga basura ninyo bawat isa. May mga profesyon kayo, mga edukado kayo, cum laude, graduates. Tapos pagdating sa harapan ng kamera, kung ano-ano ang tinatapon sa bawat isa, wala kayong delikadesa. Sinira lang ninyo ang bansang Pilipinas dahil sa gobyerno. Hanggang kailan ang pagsakripisyo ng Pilipinas, ng mamamayan dito sa present government natin? Ano ang progress ng bansa natin? Kailan tayo mag-progress? Para sa tingin ko hindi tayo nag-progress, naging worse ang bansa natin. Dahil ang iniisip ninyo hindi para pag-unlad ng bansa, kundi para pabagsak. Ang importante may laman ang bulsa ninyo. Kaya ngayon, ang tanong, kailan tayo mag-progress? Pilipinas. May pag-asa pa ba tayong mag-progress? Habang nandito tayo sa ating present government. At hiyon mga kababayan, magising tayo, mag-isip tayo, makibaka tayo, dahil bansa natin
ay lumulubog na, bumabagsak. They don't care yung mga politiko. Pag marami silang pera, lalabas yan sila ng bansa. Doon sila mamumuhay sa ibang bansa. Kayo, gapang pa rin. Okay? So, kailangan makibaka tayo. Mahal natin ang ating bansang Pilipinas.